Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now in diary entry number 1004. O will of the omnipotent God, you are my delight, you are my joy. Whatever the hand of my Lord holds out to me, I will accept with gladness, submission, and love. Your holy will is my repose. In it is contained all my sanctity and all my eternal salvation. For doing God's will is the greatest joy. The will of God, those are His various wishes, which my soul carries out without reserve, because such are His divine desires. In those moments when God shares His confidences with me, do with me as you will, Lord. I place no obstacles, I make no reservations. For you are my whole delight and the love of my soul. And to you, in return, I pour out the confidences of my heart. O kalooban ng makapangyarihang Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan, Ikaw ang aking kagalakan. Ano man ang iabot sa akin ng kamay ng aking Panginoon, tatanggapin ko ng may kagalakan, pagpapasakop at pagmamahal. Ang iyong banal na kalooban ang aking kapahingahan. Dito nakapaloob ang lahat ng aking kabanalan at lahat ng aking walang hanggang kaligtasan, sapagkat ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang pinakadakilang kaluwalhatian. Ang kalooban ng Diyos, yan ang kanyang iba't ibang kagustuhan na ginagawa ng aking kaluluwa ng walang pag-aalinlangan, dahil ito ang kanyang banal na mga hangarin sa mga sandaling ibinahagi ng Diyos ang kanyang pagtitiwala sa akin. Gawin mo sa akin ang gusto mo, Panginoon. Hindi ako maglalagay ng mga hadlang. Wala akong pag-aalinlangan, sapagkat ikaw ang aking buong kasiyahan at pag-ibig ng aking kaluluwa. At sa iyo naman, ibinubuhos ko ang mga pagtitiwala ng aking puso. So this entry is all about submitting oneself to the will of God. At its beginning, most of us would never understand. Hindi natin maiintindihan, hindi natin maunawaan. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin? Kasi madalas, dahil hindi naman natin nakikita ang dulo, no? Kung ano ba ang mangyayari sa atin. We do not know what is at the end of every struggle that we face. Because at the onset, we would only see the pain, the suffering. So makikita lang natin yung mga pagdurusa, paghihirap. Most of the time also, may resistance tayo. Ibig sabihin, dahil nga hindi natin naunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay, nagkakaroon tayo ng katanungan sa Diyos. We question the Lord. We doubt, no? Nagdududa tayo, nawawalan tayo ng tiwala. Kasi nga, ang nakita lamang ng ating mga mata ay kung ano ang nasa harap natin, pero hindi natin nakikita kung ano ang nasa dulo nito. So we need to train ourselves to accept things as they are. May mga bagay talagang, maraming mga bagay ang hindi abot ng ating pangunawa, ng ating kaalaman. And in those times, para hindi tayo masyadong mabagabag, just leave everything to the Lord. Of course, it is always easier said than done. Sinasabi mo lang naman yun, sister, kasi hindi naman ikaw ang nakakaranas ng pinagdadaanan ko, no? Pwedeng sabihin sa atin yan whenever people would say na
nahirapan siya, tapos sasabihin natin, yan ang kalooban ng Diyos, tanggapin natin, magiging okay ang lahat. Maaaring sabihin nga sa atin ng mga kapatid natin na dumaraan sa gano'n na madali para sa'yo na sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang nakakaranas. It's true, no? For example, I've been praying for many people who are sick, yung talagang fatal, no? Like the Big C. Maraming ganun. And sa akin, sasabihin ko, ganito ang gawin, ganyan. And then at the end, syempre, palalakasin mo yung kalooban. Pero, ano nga ba ang nararamdaman nila? Hindi ko naman din alam, no? Because I would say that I still am very blessed kasi hindi ko nararanasan yun, no? Hindi ko alam kung ano mga pagsubok, mas mabibigat na pagsubok na nakalaan para sa akin. But what can I only say is that lahat naman dumaraan. Iba-iba. Totoo, maring ang pinagdaraanan ng iba sa inyo ay mas mabigat kaysa pinagdaraanan ko. Pero meron akong sariling mga pagsubok din, no? Still, kahit ako, sinasabi ko din naman, mapalad pa rin ako kasi hindi ko pinagdadaanan yun. No, pero mga kapatid, yun nga, lahat ang ating ko ano man ang dinaranas natin araw-araw or for the longest time ever, andyan pa rin siguro, no? Hindi pa natatapos yung pakikibakang yan sa isang pagsubok, isang hamon sa buhay natin. But everything shall pass. Lahat ng yan matatapos. Kung yan man ay matapos sa pamamagitan ng pagtigil ng ating paghinga, pagtigil ng pagtibok ng ating puso, when everything ceases to exist, yun na yun. That is the ultimate solution. And we have to appreciate it. Kasi yung kaluluwa natin, pagdating naman doon, makikita mo, nagagalak pala yung kaluluwa natin. The human body, the physical body, may be resisting for a long time, no? Pero at the end of it all, you will realize because the soul will be very happy. O sa dulo nga, ang may iwan na lang yung kaluluwa. And you will see that everything really has its purpose, its meaning. And so, para hindi mabigat para sa atin, kagaya laging sinasabi, isuko ang lahat dahil matatapos din ang lahat ng paghihirap. Ang ating kaluluwa, wag na nating lagyan ng hadlang, no? Yung kaganapan ng kung ano man ang ating pinagdaraanan. Sapagkat yan, palagi natin isipin, is the will of God, the divine will of God. Sabi nga ni Faustina, do with me as you will, O Lord. Wala akong ilalagay ng mga hadlang, wala na akong reservation. Ikaw ang aking kagalakan. Binibigay niya sa kanya lahat yun. At kapag ginawa din natin yan, the way Faustina used to do in her life, no? Kung nabubuhay pa siya, nagiging magaan ang lahat. And I think I have a friend na talagang dumaan din doon sa bigat na pagsubok. Pero kasi nung sinuko niya, wala siyang maramdamang sakit. Wala siyang, everything is doing perfectly. Parang sabi nga niya, kinailangan ko lang daanan. No? Pero nung ibinigay niya ang lahat, sinuko. At nakakapagtaka, ang bilis ng kanyang paggaling. Yun yung solution. When she learned how to let it go, she does not anymore feel the pain. And bukod dun sa wala ng pain,
Ang bilis nga, no? Yung mga cells are rapidly healing itself. Kasi nagkakaroon ng kapayapaan. At kumbaga sa isang parasite, ginutom mo siya sa pagkain niya. Kaya yung parasite na yun has no other recourse but to die. So ganun din, it's a battle between the hardship that you're experiencing and the strength of the soul. And your soul, sabihin mo lang, is in control. Your soul is over and above your body, your emotion. Mas malakas, mas makapangyarihan. Kapag naghari ang ating kaluluwa sa ating buhay, kahit tayo nabubuhay pa, no? Mas sumusuko, no? Nagsasubmit yung ating physical body. Sumusuko at nagsasubmit ang ating emotional body to the will of the soul. Because the soul is connected to its creator, to God.